Mr. Silent Channel. Kabanata 551 hanggang 560. Walang kamatayan. 0551. Sa sandaling ito, isa pang alon ng opens iba ni Skeleton ang dumating. Ang bilangguan ng mga patay. A. Malaking halaga ng enerhiya ng kamatayan ang natipon sa lupa, nakapalibot kay Yefan ng pabilog, at sunod-sunod na puting buto ang tumalsik mula sa lupa, na parang isang halimaw, na gustong kagatin ng buhay si Yefan. Si Yefan ay umiwas ng pabalik-balik, ngunit siya ay labis na naagrabyado, at ang kanyang katawan ay patuloy na nadudurog ng enerhiya ng kamatayan. Netherworld Fire. Sinamantala ni Skeleton ang momentum para ituloy, at muling naglabas ng higit sa 100 kalansay na nagniningas sa makamulto na apoy, na patuloy na nagbobomba sa itaas ng katawan ni Yefan. Si Yefan ay nag-aatubili na huminga ng malaking halaga ng patay na enerhiya, at nasunog ng Netherworld Fire. Kitang-kita niya na unti-unting hindi sumusunod ang katawan niya. Si Wu Yesho ay nakatayo sa tuktok ng simbahan, kahit na hindi maraming mga undead na mandirigma ang maaaring umatake sa kanya, ngunit nang makita si Yefan na napapalibutan ng malalim na pagkubkob, siya ay nabalisa, "Kuya! Tumakas ka! Iwan mo ako!" Ang sigaw na ito, paalala nito kay Skeleton. Ngumiti ng masama si Skeleton at sinabing, "Lucifer, papatayin ko muna ang batang babae na ito, at pagkatapos ay gagastusin ko ito sa iyo." Pagkatapos noon, tumalikod si Skeleton at bumaril ng bone spear patungo kay Wu Yesho. Si Wu Yekang ay maliksi, tumalon, tumapak sa bone spear, at umiwas sa pag-atake. Ngunit handa na si Skeleton, at isa pang parang puyo ng tubig na jet ng kamatayan ang sumugod patungo sa maulap na gabi. At ang maulap na gabi ay nasa himpapawid, walang paraan upang maiwasan ito. Nang makitang malapit na siyang lamunin ng vortex ng death energy, biglang tumalon ang figure ni Yefan mula sa lupa at itinulak ang katawan ni Wu Yeju palayo. Ang maulap na gabi ay bumagsak mula sa tuktok ng simbahan, ngunit ito ay hindi malaking bagay kung tutuusin. Ngunit nang lingunin niya si Yefan, pagkatapos niyang sapilitang labanan ang alon ng kamatayan na ito, halatang naninigas ang kanyang katawan, at mapotla ang kanyang balat. Humihingal si Yefan, pakiramdam na nahihirapan ang kanyang mga baga na huminga. Ang mga patay na hininga na ito ay nagpapabilis sa panghihina ng kanyang mga organo. Basang-basa ang mga mata ni Wu Yekwang, "Kuya. Bakit mo ako nililigtas? Ikaw. Kamusta ka?" Muling tumalon si Wu Yekwang sa bubong at sumugod sa gilid ni Yefan, umiiyak na. "Huwag kang lalapit sa akin. Magtago ka sa likod ko." Si Yefan ay umubo ng ilang beses. Sinisi ni Wu Yekang ang kanyang sarili, "Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka masasaktan ng ganito." Sa teorya, kahit na si Yefan ay kasalukuyang napakahirap talunin si Skeleton, kung si Yefan ay umalis sa simula, si Skeleton ay walang kinalaman sa kanya. Ngunit si Yefan ay nakatutok sa pagprotekta kay Wu Yesho kaya nag-ambala siya sa pakikipaglaban, kaya natural na napakahirap. Nagulat si Skeleton, "Lucifer, anong uri ng pagsasanay ang mayroon ng iyong katawan, upang makayanan ang napakaraming enerhiya ng kamatayan mula sa akin, at hindi ito patay? Hehe. Kung papatayin mo, gawin ito ay dapat na isang napakagandang trabaho para maging laruan ko." Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at ngumisi, "Masyado kang nag-isip bago ka makarating sa dulo." "Oh." Nanginginig ang kulay abong death aura sa katawan ni Skeleton, "Mukhang aawayin mo ako." Hindi na nag-abala pa si Yefan na magsalita ng walang kaparirikan. Paghiwa-hiwalay. Biglang tumayo si Yefan, sumigaw ng malakas, at ginamit muli ang disintegration technique. Bagamat ginamit lang ni Yefan ang body disintegration technique kahapon, wala siyang naramdamang side effect. Bukod sa pagbaba ng pisikal na lakas, wala siyang discomfort. Kaya walang pakialam si Yefan kung magdudulot ba ito ng mga problema kung patuloy niyang gagamitin ito ng ganito. Binalak niyang magwatak-watak muli at subukang talunin ang skeleton wizard na nasa harapan niya. Ang bawat cell sa katawan ay pinapakilos sa paggamit ng disintegration technique, at ang patay na enerhiya at mga lason sa katawan ay hindi rin kasama sa katawan. Naramdaman ni Yefan na pagkatapos ng kanyang pagkakawatak-watak, ang kanyang katawan ay nanimbalik ng isang bagong buhay. Muli, maswerte siyang nakakuha ng kakaiba at makapangyarihang paraan. Kung wala ang disintegration technique, hindi magagawa ng sarili niyang cultivation method ang 100% ng kanyang combat power. Salamat, Lingshan, natural na hindi nakakalimutan ni Yefan si Shu Lingshan na nagdala sa kanya ng ganitong paraan. Kahit para kay Shu Lingshan, ayaw ni Yefan na mamatay dito, kaya kailangan niyang maghintay hanggang sa bumalik sa kanya ang babae. Matapos magwatak-watak si Yefan, tinapakan niya ito, at gumuho ang tuktok ng buong simbahan. Alam ni Wu Yekang na si Yefan ay magsisimula ng isang tunay na madugong labanan at ayaw niyang mabigatan si Yefan, kaya nagtago na siya sa likod. Si Skeleton ay mas maingat din kaysa dati, at maraming enerhiya ng kamatayan ang gamulong sa kanyang katawan, at nagpatawag pa siya ng ilang higanteng kalasag ng buto. "Halika, Lucifer, tingnan ko kung ano ang kapangyarihang patayin ang higanteng bakal sa isang suntok," nginisyon ni Skeleton.
Hindi nagsalita si Yefan, tumalon pababa, nakaharap sa kinatatayuan ni Skeleton, gumalaw ng napakabilis ang kanyang katawan, tila nawala ito sa isang iglap. Bang bang bang. Tatlong pagsabog ang tumunog, at ang tatlong bone shield ay nabasag ng mabagsik na singil ni Yefan. Tila nagulat si Skeleton, ngunit hindi niya inaasahan na ang epekto ni Yefan pagkatapos ng disintegrasyon ay tumaas ng higit sa isang antas. Lutang na sana siya, ngunit si Yefan ay nagpakita na sa kanyang harapan. Ang mga mata ni Yefan ay nagninangas na parang apoy, ang kanyang katawan ay halos 2 beses na mas malakas, at sinuntok niya ito, tulad ng isang howitzer na nagpaputok ng malapitan. Kamatayan. Naitapon ang kamao ni Yefan, at ang makamandag na ahas sa balabal ni Skeleton ay walang oras na mag-react, at walang pagkakataon na sumugod palabas para kumagit, sinuntok ni Yefan si Skeleton sa ulo. Bang! Walang dugong lumabas, naramdaman ni Yefan na ang nataman niya ay isang tumpok lamang ng buto. Nang nagtataka si Yefan, maraming dead energy ang lumabas sa robe ni Skeleton at gustong pumasok sa katawan ni Yefan. Ilang makukulay na makamandag na ahas din ang kumagat sa katawan ni Yefan. Ang mga kamay ni Yefan ay parang kidlat, at pinunit niya ang mga makamandag na ahas at pinatay ang mga ito. Siya ay umatras, iniwan ang bilog ng kamatayan. Ang hindi makapaniwala kay Yefan ay mayroon talagang kalansay sa ilalim ng hood ni Skeleton. Nabasag na ang kalansay na ito, at kalahati na lang ang natira sa kamao ni Yefan. Gayunpaman, sa matagal na aura ng kamatayan, ang mga fragment ng skeleton ay dahan-daang muling nabuo at naging isang kumpletong balangkas muli. Ano ka ba? Hindi napigilan ni Yefan na pag-alitan ang kanyang ina. Hindi mabilang na mga kalaban ang kanyang nalabanan sa kanyang buhay, at hindi pa niya nakitang natamba ang kanyang ulo at nakabawi. Bakit? Kakaiba ba ang pakiramdam? Ibinuko ng bungo ni Skeleton ang kanyang bibig at kakaibang ngumiti, at ginalaw ang kanyang leeg, na para bang tinitiyak kung maganda ang kombinasyon. Sa tingin mo, Immortal, ako, Skull Wizard, pangalan ko lang ba ang sinasabi mo? Ako si Skeleton, ang pagkakatawang tao ng kawalang kamatayan, kahit sirain mo ang aking katawan, maaari akong muling ipanganak ng walang hanggan. Utot. Hindi ka Diyos, isa ka lang wizard, kahit na hindi ko alam kung bakit kalansay ang ulo mo, pero hindi kita kayang patayin ng 1 beses, kaya kitang patayin ng 2 beses, 3 beses, 100 beses. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin, ang kanyang katawan ay parang isang matalim na palaso, at muling sumugod patungo sa Skeleton. Kabanata 0552 Hindi pinapayagan. 0552 Ngunit Skeleton. Pinaghandaan ng husto sa pagkakataong ito. Bagamat halos hindi niya maiwasan ang bilis ng pag-atake ni Yefan, nagpatawag siya ng marahas na unos ng kamatayan sa paligid ng kanyang katawan ng maaga. Hurricane of the Dead. Ang katawan ni Skeleton ay napapaligiran ng isang masa ng dead air, at sa loob ng daan-daang metro kwadrado, ang malakas na dead air ay tangay ng maraming buhangin at alikabok, na humahadlang sa paggalaw ni Yefan. Hindi lang iyon, maraming kalansay at malaking bilang ng bone spurs ang ipinatawag sa paligid ng katawan ni Skeleton, patuloy na hinahara si Yefan. Bagamat kayang labanan ni Yefan ang mga pag-ataking ito pagkatapos ng pag-disintegrate, mahirap lumapit sa katawan ni Skeleton at direktang atakihin siya tulad ng dati. For a time, ang dalawa ay nasa bagyong ito, ikaw at ako ay nagpabalik-balik, nakikipaglaban sa isa't isa. Samantala, sa venue ng Seth Convention. Bagamat si Yefan ay hindi nakabalik sa venue sa loob ng mahabang panahon, ang komperensya ay kailangan pa ring isagawa gaya ng dati. Iba't ibang isyu ng underground world ang pinag-usapan hanggang gabi. Para sa maraming kalahok, ito ay medyo boring. Pagkatapos ng lahat, maraming mga bagay ang tinatalakay lamang ang ilang mga bagong patakaran. Ngunit gayunpaman, walang umalis ng maaga sa venue, dahil ang huling proyekto ngayon ay buksan ang safe ni Dr. Ganesha, ang pinakamatalinong siyentipiko sa underground world, sa harap ng nangungunang 10 alamat. 2 o 3 taon nang nawawala si Ganesha, at matagal na itong walang lihim. Ito ay malamang na ang kanyang siyentipikong pananaliksik na pamana, o maging ang walang kamatayang gamot na kanyang sinaliksik sa alamat. Naturally, nakatanggap ito ng malaking atensyon. Sa wakas, nang halos mag-aalas 10 na ng gabi, tumayo si Maxim, ang presidente ng asosasyon, at nagsabi, naniniwala ako na pagkatapos ng anunsyo ng balitang ito ngayon, matagal na itong hinihintay ng lahat, kasama na ang 10 maalamat na powerhouse sa entablado, maraming salamat. Maging matyaga. Susunod, bubuksan natin ang safe ni Dr. Ganesha para makita kung ano ang natitira kay Dr. Ganesha bago siya nawala. Kaagad, may mga tagay mula sa eksena, na mas kaakit-akit kaysa sa pag-uusap tungkol sa mga patakaran at regulasyon. Ilang security personnel ng Dorset Association ang pumasok sa venue na may dalang black metal safe. Ang ligtas na ito ay binubuksan ng isang password, ngunit ito ay hindi isang high-end na iris, boses, o pagkilala sa mukha, ngunit isang ordinaryong digital na password. Nang mailagay ang safe sa gitna ng mataas na plataporma, umakyat si Pangulong Maxim sa entablado at malakas na sinabi, nang dumating si Ganesha sa aking opisina, inabot niya sa akin ang safe, at sinabi lang sa akin ang password.
Ako, si Maxim, batay sa ang aking karanasan sa mundo sa ilalim ng lupa sa loob ng higit sa 60 taon at ang aking pagkatao, ay hindi kailanman nabuksan ng maaga ang kahon na ito. Sana lahat ng nasa eksena ay maniwala sa akin sa puntong ito. Ito rin ang unang pagkakataon para sa akin. Tingnan mo kung ano ang nasa kahon na ito. President Maxim, hindi mo na kailangang sabihin pa, lahat ay naniniwala sa iyo, tumawa si Oleg. Oo, Presidente, ang iyong karakter ang benchmark para sa lahat ng nasa underground world, nakangiti rin si Sylvia. Ang mga organisasyon, mga kinatawan ng iba't ibang bansa, at 10,000 iba pang mga tao sa pinangyarihan ay walang pagtutol, at sa katunayan ay walang nag-alinlangan. Dahil si Maxim ay palaging kinatawan ng katarungan, pagiging patas, katapatan at pagiging maaasahan sa kanyang buhay, kung hindi, hindi siya magiging presidente ng SciTech Association, at maaari niyang ibenta ang kanyang mukha sa lahat ng mga tyrant. Tumango si Maxim at may pasasalamat na sinabi, "Salamat sa iyong pagtitiwala sa akin, kung gayon, bubuksan ko ang kahon ngayon." Lumingon si Maxim at pinindot ang isang serye ng mga komplikadong password sa ilalim ng 10,000 naghihintay na mga mata sa eksena. Binuksan ang safe. Bumantong hininga si Maxim at dahan-daang binuksan ang pinto ng kabinet. Sa loob, may dokumento, maliban doon, wala nang iba. Kinuha ni Maxim ang dokumento, sinulyapan ang 4 na letrang Ingles dito, nakasimangot, ngunit malakas pa ring sinabi, ANKH. Ito ang pangalan ng dokumentong ito. Doon ay 10,000 tao sa pinangyarihan, at nagkaroon ng biglaang kaguluhan. Sa itaas, nahulaan ng lahat kung ano ito. Ang ilan sa mga delegasyon sa pinangyarihan, gayon din ang mga organisasyon at individual na may alam tungkol sa immortalidad na gamot, lahat ay nagpakita ng pananabik sa kanilang mga mata. Ang krus ng buhay, maaaring ito ba talaga ang impormasyon tungkol sa immortalidad na gamot na sinaliksik ni Ganesha? Sabi ni Oleg habang hinahaplos ang kanyang balbas. Zhuge Tianxi, ang iyong mga mata, alam mo na ba na ito ay Totoo ba ito? Nakangiting tanong ni Sylvia. Kinaweyan ni Zhuge Tianming ang kanyang fan, ngunit wala siyang makitang anumang mahalagang nilalaman sa kanyang mukha. Ngumiti siya at sinabing, "Patawarin mo ako, hindi ko masasagot ang tanong na ito." Misteryoso, kahit may mata ka sa langit, hindi mo talaga malalaman ang lahat. Kung masusubaybayan mo ang lahat ng mga siyentipiko ng karunungan ng Ganesha, ang kanyang mga tagumpay sa siyensya ay hindi mo masusuri ng mas maaga. Ngumisi si Holy Dragon Knight Aulando. Bilang isang S-level na organisasyon, ang mga Dragon Knight ay palaging nasa maling direksyon, dahil ang isa ay ang landas ng paglilinang ng mga malalakas, at ang isa ay ang landas ng pagsubaybay sa mundo, na hinahamak ng mga Dragon Knight. Hindi ibinalik ni Zhuge Tianming ang kanyang bibig, ngunit umiling siya na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Kung talagang may immortalidad na gamot, ito ay magiging kawili-wili. Ang iyong sibilisasyon ng tao ay malapit nang pumasok sa isang bagong panahon. Pumikit si Sebastian, malamig na kumikislap ang mga mata. Sebastian, huwag kang mag-alala, kahit na ang tao ay talagang may immortalidad, hindi nila papatayin ang lahat ng iyong maitim na nilalang. Kung tutusin, maaari pa rin silang ituring na mga hayop at itago sa mga zoo, panunuyan ni Sir Michael. Isang pagpatay na layunin ang biglang lumitaw sa mga mata ni Sebastian, at si Michael ay nakatitig pabalik ng walang takot. Sa isang iglap, lumabas ang impormasyon sa pinaghihinalaang gamot sa immortalidad, at ang dalawang kinatawan na maalamat na powerhouse ng Dark Council at ang Sacred Royal Court sa pinangyarihan ay nagpakita ng mga palatandaan ng tit for tat. Sa katunayan, ang dahilan ay napakasimple, dahil ang tanging bagay na ang mga tao ay mas mahina kaysa sa mga lahi ng dugo ay ang mga tao ay may maikling habang buhay. Kapag ang malalakas na tao ay maaaring magpatuloy na mabuhay, maaari silang magpatuloy sa paglinang. Kung ito ay magpapatuloy, karamihan sa mga tao ay lalakas kaysa sa lahi ng dugo. Tulad ng para sa pamilya ng dugo, dahil sa mga hadlang ng algebra at bloodline, ang kapanganakan ay karaniwang isang stereotype. Upang mapabuti ang kanilang lakas, kailangan ng 10 beses, 100 beses na mas maraming pagsisikap kaysa sa mga tao. Makakaasa ka lang sa mahabang buhay, lumakas ng kaunti, at patuloy na matuto ng mga kasanayan at karanasan sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, ang lahi ng dugo ay nakaligtas hanggang sa kasalukuyan, at nakaranas ng mahabang kasaysayan, na kinokontrol ang maraming mga mapagkukunan at kayamanan, umaasa sa katotohanan na ang mga tao ay mamamatay, habang ang lahi ng dugo ay halos walang kamatayan. Kung ang mga tao ay maaaring maging immortal, kung gayon ang lahi ng dugo ay hindi magiging mga kalaban ng mga tao. Ang huling kapalaran, tinatayang magiging isang nilalang na hahangaan sa zoo tulad ng ibang mga hayop. Sa makatuwid, ang madilim na konseho ay ganap na hindi maaaring payagan ang mga tao na magkaroon ng walang kamatayang gamot. Nang makitang nag-aapoy na ang mga powerhouse ng dalawang superpower, nagmamadaling inayos ni Pangulong Maxim ang mga bagay-bagay, "Pasensya na kayong dalawa. Hindi mo pa nabubuksan ang file na ito, paano ninyo nalaman kung ano ito?" Kabanata 0553 Ang gabi ng kamatayan. 0553. Pagkatapos ay hilingin kay Pangulong Maxim na buksan ang file na ito at hayaan ang lahat na tingnan itong mabuti.
Ngumiti si Prinsipe Sebastian, ngunit sa likod ng ngiti, halatang may nakakagigil na sarap. President, hindi mo kailangang makinig sa kanya. Tumayo si Michael at buong pagmamalaki, ibinigay ito sa Seth Association ni Ganesha, bakit ito makikita ng mga vampira ng Dark Council? Michael. Bumangon si Sebastian, isang malungkot na tingin sa kanyang gwapong mukha, akala mo ba ay hindi ako nang ahas na gawin ito dito? Ngumisi si Michael, ano ba, nagmamadali ka? Do you dare to do it? I don't care, my sword of oath is ready. Sabi ni Michael sabay lagay ng isang kamay sa hilt ng sword sa bewang niya. Nababalisa si Maxim, 2. Huwag mong gawin ito. Para sa kapakanan ng aking matandang lalaki, huwag kang mag-alala. Ang Dark Council at ang Sacred Royal Court ay napakahalagang pag-iral sa underground world, at maging sa buong mundo. Kung ang isang digmaan ay sanhi ng isang hindi kilalang dokumento, ito ay hindi katumbas ng halaga. President, hindi ko intensyon na manggulo, ngunit ang nilalaman ng dokumentong ito ay napakahalaga sa ating blood clan, sana, ngayon ay maisip ko kung ano ito, matigas na sabi ni Sebastian. Bumantong hininga si Maxim at sinabing, alam ko na ang pagbubukas ng safe na ito ay magdudulot ng ilang hindi inaasahang sitwasyon. Gayunpaman, Prinsipe Sebastian, sana maupo ka muna. May mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa sa eksena, at sila rin may mga pinuno ng malalaking organisasyon, maaari tayong mag-isip ng pangmatagalan, maingat na pag-aralan ang nilalaman ng dokumentong ito, at pagkatapos ay gumawa ng desisyon. Dumilat si Sebastian, biglang nagtaas ng kamay, at nag-flash ng linya mula sa kanyang mga daliri. Sa halo na kulay dugo, lumitaw ang isang komplikadong rune. Kaagad pagkatapos, ang mga daliri ni Sebastian ay sumambulat na may kulay dugong nakasisilaw na liwanag, na nagmamadaling umakyat sa dome na 12-12 metro ang taas. Boom! Ang kulay dugo na liwanag ay tumagos sa kisame ng panloob na stadium, at sa madilim na kalangitan sa gabi, ito ay sumabog, at isang kulay dugo na ron ang lumitaw. Kumunot ang noo ni Michael at sinabing, Sebastian, anong ibig mong sabihin? Gamitin mo ang signal ng blood clan mo para tawagan ang clan mo dito. It doesn't make any sense. I am the only blood clan here. I'm looking for a few fellow clansmen. It should be it's not too much. Mahinang sabi ni Sebastian. Natatakot ka na dito bago mo simulang basahin ang dokumentong ito. Mukhang ikaw, ang dugong prinsipe, ay nabuhay ng higit sa 3,000 taon, at wala kang gaanong lakas ng loob, nginisyon ni Michael. Malinaw, kapag nakumpirma na ito ang tunay na paraan ng pag-unlad ng walang kamatayang gamot, hindi ito matiis ni Sebastian. Ito ay isang problema na may kaugnayan sa kaligtasan ng buong pamilya ng dugo at ng mga madilim na nilalang ng buong mundo. Nang makitang ang Sacred Royal Court at ang Dark Council ay napaka-arrogant, ang iba pang maalamat na powerhouse ay napakalma, at walang gustong tumulong. Ikinalulungkot din ni Maxim ang pagbukas ng kabinet, ngunit kung hindi niya ito bubuksan sa araw na ito, natatakot siya na baka marami siyang walang tulog at manakawan ng kung sino, na magdudulot pa ng gulo. Lahat, agad kong aanyayahan ang pangkat ng mga kinatawan ng siyentipikong pananaliksik na lumapit at suriin ang dokumentong ito, at isang profesional na tao ang magbibigay ng hatol. Ang bawat tao'y dapat bigyan ng pinakamahalagang halaga sa pagkakaisa. Sabi ni Maxim. Pagkababa ng boses ay bigla akong nakarinig ng matinis na sigaw mula sa labas ng venue. Kaagad na sumusunod, ang isang malaking bilang ng mga hiyawan, panik tunog, isa-isa. Unang nag-react si Sir F. Michael, nakasimangot at nagsabi, ang lakas ng maitim na hininga. Mga patay na nilalang. Isang grupo ng ang mga maalamat na powerhouse ay bumangon at tumingin sa lahat ng direksyon. Nakita ko na lamang na ang malaking bilang ng mga marahas na bangkay at mga kalansay ay bumubuhos na galit mula sa mga pasukan ng iba't ibang mga lugar. Ang mga patay na nilalang na ito, na nakaharap sa mga tao sa eksena, ay sumugod sa kanila upang kumagat, umatake, at gawin ang lahat ng posible. Halos lahat ng elite ng underground world na may fighting power ay nasa venue, pero ang mga patay na nilalang na ito ay biniyayaan ng mga panatikong spells, at hindi nila alam ang sakit, kaya mahirap pumatay, at sa malakas na lason ng bangkay, mahirap gamitin ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ang espasyo ng venue ay medyo maliit, at sa sandaling kumalat ang mga lason ng bangkay na ito, walang paraan upang maiwasan ito. Hindi nagtagal pagkatapos ng pagdagsa ng mga patay na nilalang, nalason ang eksena at daan-daang tao ang nahulog. Anong nangyayari dito? Saan nanggaling ang death summons? Nilingon ni Ghost Captain Oleg ang kanyang ulo para tingnan ang Skeleton Wizard, Skeleton. Pinatawag mo ito, Captain. Skeleton and US together, paano niya ito matatawag? Sabi ni Sylvia. Hindi umimik si Skeleton, tahimik lang siyang nakatayo doon. Sebastian, ikaw ba yan? Napakabisyo mo. Gumamit ka pa ng mga undead na nilalang para salakayin ang venue. Itinuro ni Michael ang kanyang daliri sa dugong prinsipe. May problema ka ba sa utak mo? Kakapadala ko lang ng signal, hindi pa dumarating ang mga tao ko, at noble blood tayo, paano natin magagamit ang ganyang dirty undead magic? Black magic kayong lahat. Hindi mo kailangan ng mga lugar ng kadalubhasaan ng lahi ng dugo, hindi ibig sabihin na hindi ginagamit ang Dark Council mo. Sabi ni Michael.
Sinabi ng haring ito na hindi. Hindi. Ako, Sebastian, nang ahas na gawin ito. Nang mag-away ang dalawa, hindi na nakatiis si Xiao Ziner, nakakainis ba? Mamamatay ang lahat. Alisin ang mga maruruming bagay na ito, at pagkatapos ay maaari kang lumaban hanggat gusto mo. Tama si Phoenix Girl, Terra at itaboy muna natin itong mga patay na nilalang, suporta rin ni Sylvia. Si Pangulong Maxim ay nawasak at sumigaw ng malakas, lahat ng nasa ilalim ng lupa na naruroon. Mangyaring huwag magpanik. Mayroon tayong mga maalamat na powerhouses dito. Magtulungan tayong lahat upang matugunan ang kalaban. Bago siya matapos magsalita, isang pulang figure ang nasusunog. Nanguna na ang gintong apoy sa paglipad patungo sa kinatatayuan, at lumipad sa lugar kung saan nakasiksik ang mga bangkay. Si Xiao Ziner, iyon. Haha, malaking bagay ito, gawin natin ang isang bagay, hindi natin maaaring hayaan ang batang babae na mapagod ng mag-isa. Ilang beses ding tumalon si Oleg at sumugod sa kinatatayuan. Kaagad pagkatapos, isang puting ilaw ang lumiwanag kay Sylvia, tumawag si Elle ng bugzo ng hangin at lumipad. Dinala din ng Holy Dragon Knight Orlando at Zhuge Tianming ang kanilang mga subordinate para sumuporta sa iba't ibang direksyon. Saglit na nagkatinginan sina Michael at Sebastian, pero hindi na sila nag-away, at tumakbo papalapit sa isa't isa. Nang lumipat ang iba pang maalamat na powerhouse, dahan-daang naglakad si Skiriten, na nakasuot ng itim na balabal, patungo sa isang daanan. Inakala ng lahat na susuportahan din siya, ngunit walang nagbigay ng espesyal na atensyon. Labis ding nabalisa ang lahat sa inferno nang makita nila ang sitwasyong ito. Baka may gustong agawin ang legacy ni Ganesha. Sabi ni Belial. Wag mo nang isipin, bakit hindi pa bumabalik si boss? Nagtatakang tanong ni Maman. Dapat ayos lang ang boss, protektahan muna natin ang hipag dito, sabi ni Azazel. Kabanata 0554 ang talam ng Diyos ng dagat. 0554. Namutla ang magandang mukha ni Su Qingzhou, hindi pa siya nakakita ng ganoong undead na nilalang na sumalakay, tulad ng sa isang zombie na pelikula, ngunit sa pagkakataong ito ay nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Ye Fan. Ye Fan ay hindi pa bumabalik, okay lang ba? Kinakabahang hinawakan ni Su Qingzhou ang braso ni Asmodeus. Ang puso ng babae ay mabilis na tumibok, dahil sa takot na si Ye Fan ay nakatagpo ng mga nakakatakot na bagay na ito at nakatagpo ng isang aksidente. Si Asmodeus ay same time na tumango, hipag, kailangan mong magtiwala sa amo, ang kanyang lakas ay walang pag-aalinlangan. Ate, kasama ka sa amin, ilalabas ka namin. Azazel. Sinabi, sumisigaw, sumusunod si Bahamut. Protektahan ang Reyna. Ang mga pumatay ay nagutos, ang sinumang magtangkang lumapit sa hari o sa huli ay papatayin ng walang awa. Ang isang pangkat ng mga mandirigma mula sa paksayo ng Inferno ay mabilis na nagtipon upang bumuo ng isang charging formation, na nagpoprotekta kay Su Qingzhou sa pinakaloob na bahagi. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Su Qingzhou na tinawag nila siyang Reyna at naging asawa ng hari ng impyerno. Naiintindihan ng pamagat na ito. Gayunpaman, si Su Qingzhou ay hindi nakadama ng anumang kagalakan o kahihiyan, dahil ang kanyang utak ay nagpapanik, at siya ay nagmamalasakit lamang sa kaligtasan ni Ye Fan, nag-aalala tungkol sa nangyari sa lalaki. Mahuhulaan talaga ni Ye Fan. Pagdating, sumugod na sa venue ang grupo ng mga panatikong bangkay. Kasi, mahigit 10 minuto na ang laban niya kay Skiriten. Tulad ng isang mataas na intensity labanan, ang pagkonsumo ay kahanga-hanga para sa bawat dagdag na minuto ng tagal. Malinaw na naramdaman ni Ye Fan na ang kanyang pagkawatak-watek ay kumonsumo ng maraming pisikal na lakas, at unti-unting ang bilis ay hindi makasabay sa kanyang kamalayan. At ang mental power ni Skiriten ay hamina din ng husto, at ang dalas ng pagpapakawala ng undead witchcraft ay nagsimula na ring bumaba. Umasa si Ye Fan sa kanyang nawasak at lumakas na katawan upang labanan ang mga lason ng Death Chi, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, naapektuhan din siya. Buti na lang at mukhang hindi nakatagal si Skiriten. Pagkaraang tuluyang magpakawala ng agos ng kamatayan, nagsimulang lumutang si Skiriten sa direksyon ng sementeryo. Lucifer, kung gusto mong ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa akin, pumunta ka sa sementeryo. Nang makita ito, alam ni Ye Fan na pupunta siya sa kailaliman ng sementeryo upang sumipsip ng enerhiya ng undead at makabawi. Pwede rin. Gayunpaman, sumuko pa rin si Ye Fan. Noong una, hindi alam ni Ye Fan kung paano lumaban, at kaya niyang patayin si Skiriten. Pangalawa, ang pangunahing layunin ni Ye Fan ay lusutan ang kanyang sagabal at bumalik sa venue upang iligtas ang mga tao. Siyong. Fair na. Nakikita iyon. Sa wakas ay maalis na ni Ye Fan ang sagabal ni Skeleton, mabilis niyang inilabas si Wu Yechu sa sementeryo. Matagal nang nawasak ang sasakyan sa labanan, buti na lang at hindi mabagal ang dalawa. Siyempre, alam din ni Wu Yechu na masikip ang oras, kaya tumakbo siya pababa kasama si Ye Fan at mabilis na tumakbo papunta sa direksyon ng venue. Nang makita si Ye Fan at ang dalawa na umalis, si Skeleton, na tinatamasa ang lakas ng kamatayan sa sementeryo, ay nagpakawala ng malamig na tawa. Sa dilim ng gabi, sa gitna ng mga puno. Nakita ni Wu Yeshang na si Ye Fan ay bumalik sa kanyang orihinal na estado at tumigil sa pagkawatak-watak, ngunit siya ay pawis na pawis at humihingal.
Kuya, okay ka lang ba? Mukhang pagod ka. Nag-aalala si Wu Yeshu. Ayos lang, ang importante makabalik agad. Ito ang unang pagkakataon na naghiwa-hiwalay si Ye Fan sa napakatagal na panahon. Lalo niyang naramdaman na ang kakayahan ng disintegrasyon ay lubhang nakakatakot. Dapat mong malaman na ang physical fitness ni Ye Fan ay napaka-abnormal na. Nararamdaman ni Ye Fan na sa kasaysayan ng tao, maaaring walang mga taong may physical na fitness tulad niya. Gayunpaman, sa pagsisikap ng pagkakawatak-watek, sa loob lamang ng 10 minuto, si Ye Fan ay pagod na tila nawala sa kalahati ng kanyang buhay. Kung hindi dahil kay Su Qingzhou at sa kanyang mga kapatid sa kanyang puso, gusto ni Ye Fan na humiga sa lupa at matulog. Kaya, ano ang naisip ng taong lumikha ng gayong kung fu na kumonsumo ng maraming enerhiya at nangangailangan ng ganoong mataas na pisikal na fitness sa unang lugar? Masasabi bang ito ang pananaliksik ng isang henyo ng tao na may pambihirang talino? Nag-aalala si Ye Fan, kahit tumakbo siya pabalik sa venue, kung sakaling magkaroon ng emergency, magagamit pa rin ba niya ito para mag-disintegrate, dahil pagod na pagod siya ngayon. Ngunit anuman ang mangyari, maaari lamang ipilit ni Ye Fan ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin, paglalakad sa kakahuyan, sa gilid ng burol, at pagmamadali patungo sa mga kumikislap na ilaw sa di kalayuan. Ang venue ng Sci-Tech Conference ay naging isang impyerno ng Azure. Ang lahat ng pasukan at labasan ay naharang ng Death Energy at Corpse Warriors, at bihirang magmadaling lumabas, at lahat sila ay nalason hanggang mamatay. Ang mga baliw na bangkay at kalansay ay walang iba kundi ang pag-atake sa mga tao sa ilalim ng lupa, ngunit ang lagnat na virus na dala nila ay kumakalat na parang nakakahawang sakit. Kapag nalanghap ang mga virus na ito, ang ilang mga tao na may ordinaryong paghahangad, tulad ng mga baliw na aso, ay nagsisimulang kumagat sa mga tao sa malapit. Walang kamalay-malay, sa mahigit 30,000 katao sa pinangyarihan, libu-libong tao ang nahawahan ng virus, at ang bilang ay tumataas pa rin. Pulang-pula ang mata ng mga elite ng underground world, at maging ang mga hindi na makilala sa isa't isa, ay nagsimulang maglaslas at kumagat ng mabangis. Habang ang mga tao ay patuloy na bumabagsak, at ang mga tao ay patuloy na namamatay, ang eksena ay napuno ng dugo. Isang gintong haligi ng apoy ang tumagos sa mahigit 100 patay na bangkay na nahawaan ng virus, at direktang sinunog ang mga bangkay. Ibinalik ang kanyang espada, pinutol niya ang ulo ng isang bangkay, at sinunog ang isa pa. Ang buong katawan ni Xiao Ziner ay nasusunog sa gintong apoy ng Phoenix, na hindi kasama ang lahat ng nakamamatay na chi na ito at hindi nasaktan. Nakita ng maraming tao sa eksena na kayang pigilan ng Feng Yan ni Xiao Ziner ang mga patay na nilalang, at lahat sila ay lumapit sa kanya, nagmamakaawa sa kanya para sa proteksyon. Inis na inis si Xiao Ziner, at patuloy na pinagalitan ang mga taong iyon, lumabas kayong lahat. Lumayo kayo. Harangan ninyo ako. Paano ako masusunog? Sa kanyang sarili, nakapatay na siya ng daan-daang bangkay at mga kalansay, ngunit dahil napakaraming tao sa pinangyarihan, maraming lugar ang masyadong masikip, at ang daanan sa labasan ay naharang ng maraming mga bangkay, mahirap para sa kanya na sunugin ang isang malaking lugar. Miss Xiao, hindi ka maaaring lumaban ng ganito, kailangan nating magbukas ng daanan at hayaang kumalat ang lahat, para magamit mo ang iyong mga kamao. Tinaboy ni Zhuge Tianming ang ilang skeleton na sundalo gamit ang isang pamaypay at lumapit sa tabi ni Xiao Ziner. Kalokohan! Siyempre alam kong gusto kong lumabas ang mga tao. Pero hindi mo ba nakita na lahat ng daanan ay puno ng makamandag na gas at mga bangkay? Galit na sinabi ni Xiao Ziner, sa tingin mo ba ay napakahusay ng mga tao dito sa Qinggang na kaya nilang lumipad palabas? Walang angkop na daanan, maaari tayong gumawa ng isa. Ngumiti si Zhuge Tianming, nakatingin kay El na pinalamig ang mga bangkay gamit ang salamangka ng yelo sa hindi kalayuan. President El, ikaw at ang kapitan ay maaaring magtulungan, hanggat hahayaan mong tumakas ang lahat, ang bilang ng mga namamatay ay maaaring mabawasan ng husto. Si Oleg, na sumusuntok at sumipa, ay tumawa at tumawa, aba, scholar ka, ikaw pa rin. Mas maliwanag ang utak mo. Bumalik si El kay Zhuge Tianming, kusang tumango, at lumutang sa hangin, habang nakabukas ang mga kamay, nagpatawag siya ng mga pagsabog ng malalakas na agos ng hangin, na bumubuo ng paalang na buhawi, patungo sa isang daanan. Gamulong ang direksyon. Ang hangin ay hindi makakasakit ng sinuman, ngunit ito ay nagbakante ng isang lugar doon. Kasabay nito, ipinatawag ni El ang singaw ng tubig mula sa lahat ng direksyon at nagtipon patungo sa lugar na ito. Pagkatapos ng 10 segundo, isang malaking halaga ng tubig ang talagang lumitaw. Ito ay tulad ng isang malaking patak ng tubig, na nakatakas sa gravity ng lupa at nakabitin doon, na puno ng tonelada. Kapag ang Ghost Kapitan Oleg nakita ang tubig, lumiwanag ang kanyang mga mata, good. Tama na ang tubig na ito, ang pakikipaglaban sa lupa ay talagang iniinda ako. Biglang nabunot ang talim ng sigad na suot niya. Kabanata 0555 Mutation 0555. Ang payat at malawak na talim ni, na may asul na halo, ay parang salamin, at ito ay kapansin-pansing maganda. Ito ay ganap na tulad ng isang handicraft, hindi isang nakakatakot na sandata. Nang maalis ang blade ng sigad, tila may alon ng dagat, umaalingaw sa venue.
Ito ay talagang magandang kutsilyo. Ang ipinama ng sandata ng pamilya Viking ay magagamit lamang ng mga biniyayaan ng dagat. Hindi ako maiinggit. Napansin ng ilang tao na inilabas ni Captain Ghost ang kanyang representative na sandata at hindi maiwasang tumingin. Tumayo si Oleg, itinaas ang blade ng sigod sa kanyang kamay, at ang malalaking patak ng tubig na nakabitin sa hangin ay nagsimulang natural na magsalubong patungo sa blade ng sigod. Sa oras na ito, wala siyang kahit katiting na normal na ngiti sa kanyang mukha, tulad ng isang si God of War na nakatayo doon ng may pagmamalaki, habang lumilipad ang kanyang balbas. Sa sandaling dumampi ang daloy ng tubig sa blade ng sigod, nagsimulang bumalat ang tubig sa katawan ni Oleg na parang isang masunerang duwende. Inalis ni El sa hangin ang kontrol ng elemento ng tubig, at ang tubig ay ganap na kinokontrol ni Oleg. Si Oleg ay umungal ng malakas, at ang tubig ay damaloy sa sigod's blade, na tumataas sa kalangitan, na bumubuo ng isang malaking water jet na 12-12 ng metro ang taas. Ang kumikinang na water jet, kasama ang umaalo na sword energy, ay nakakatakot. Ang galit ng Diyos ng dagat. Si Oleg ay naglaslas, ang water jet ay parang isang higanteng balyena sa karagatan, at bigla itong pumindot patungo sa bakanteng lugar ng venue. Ang magulong blade na hangin at daloy ng tubig ay bumulaga sa buong venue. Boom! Ang gusali ng venue ay hindi makayanan ang kapangyarihan ng mapanirang puwersang ito, at isang malawak na daanan ang biglang naputol. Nang makita ng maraming tao ang makabasag lupa na kutsilyong ito, hindi nila maiwasang maramdaman ang pangangilig ng kanilang anit. Sa wakas ay naniwala sila na ang tsismis na ang balbas na kapitan na ito, na tila napakadaldal, ay minsang naglaslas ng isang maninira gamit ang isang kutsilyo, ay halos totoo. Nang makitang may malaking labasan, agad na sumigaw si Pangulong Maxim, lahat, lumabas. Naiwan ang labanan sa ilang maalamat na powerhouse. Sa totoo lang, alam din ng marami na, kung hindi dahil sa sobrang dami ng tao sa venue, ang mga maalamat na powerhouse ay mahiyain at natatakot, kaya daan-daang undead na nilalang ang nalinas noon pa. Sa makatuwid, ang pangunahing prioridad ay hindi maging isang drug bottle dito, tumakbo hanggat maaari. Ilang sandali pa ay mabilis na nakatakas sa malaking daanan ang mga hindi nakasali sa venue at nakatakbo. Bigla na lang, ang bilang ng mga tao sa venue ay nabawasan ng malaking halaga, at si Schauziner at ilang iba pang maalamat na powerhouse ay sa wakas ay nakalaban ng hindi nakaharang. Ang ilan sa mga undead na nilalang na sinubukang itaboy ay binasag hanggang abo ng fangyan ni Schauziner at ng banal na liwanag ni Michael, at hindi nila nagawang labanan ang kapangyarihan ng maalamat na powerhouse pagkatapos ng lahat. Nang makita na ang sitwasyon ay nakontrol, si Pangulong Maxim, at iba pa. Sa mataas na plataporma, at ang mga nakatataas na pinuno ng ilang mga asosasyon ay hinalinhan. President, umalis na tayo rito sa lalong madaling panahon. Kung sakaling sumabog ang bangkay o kung anuman, magiging masama ang pagkalason, sabi ng isang opisyal. Tumango si Maxim at aalis na sana nang makita niya ang isang wizard na may itim na damit na naglalakad palapit sa kanya. Mage Skeleton. Sandaling nagtaka si Maxim at ang iba pa. Ang necromancer na ito ay dapat na makatuwirang maging pinakamahusay na gumaganap sa naturang labanan, dahil ang pagkontrol sa mga undead na nilalang ay ang kanyang espesyalidad. Gayunpaman, mula sa simula ng labanan, si Skeleton ay tahimik, na nagpapagulo kay Maxim at sa iba pa. Nang medyo hindi mapalagay si Maxim, bigla niyang nakita ang isang makapal na kulay abong makamandag na ambon na kumalat mula sa ilalim ng damit ni Skeleton. Ito, ano ito? Hindi maganda. Huwag huminga. Gatlang M. Hindi inakala ng ilang opisyal na maglalabas ng lason si Skeleton. Bagaman mayroong mga practitioner sa kanila, hindi sila nakakalason. Huwag manghimasok. Sa sandaling nag-react si Maxim, sumigaw siya at sinubukang atakihin si Skeleton gamit ang kanyang kakayahang sonic. Ngunit si Skeleton ay tila hindi tumugon sa kanyang mga sound wave, at patuloy na naglabas ng lason sa bangkay. Matanda na si Maxim, hindi na bata, hamina na rin ng husto ang kanyang kakayahang mag-sonic, at mas matanda pa ang kanyang katawan. Matapos makalanghap ng napakaraming lason sa bangkay, agad na umitim ang kanyang mukha, samuka siya ng itim na dugo, at bumagsak sa lupa na may mukha ng ayaw at sakit. Presidente. Bulalas at hiyawa ng isang grupo ng mga tao mula sa Scitech Association nang makita nila ang eksenang ito. Wala sa kanila ang makapag-isip na ang Skeleton, isa sa mga maalamat na powerhouse, ay lantarang papatayin ang presidente ng Scitech Association. Dapat mong malaman na ang Dorset Association ay protektado ng iba't ibang bansa. Kung papatayin mo ang mga opisyal ng asosasyon, hahanapin ka ng lahat ng mga bansa, pati na rin ang pagpatay sa Pangulo. Ito ay katumbas ng ganap na paggawa ng mga kaaway ng buong mundo sa ilalim ng lupa, at lahat ay nakuha ito at pinapatay ito. Hindi inaasahan ng ilang iba pang maalamat na powerhouse na mangyayari ang ganoong bagay. Lahat sila ay sumisira sa mga bangkay at ilang taong nahawaan ng virus. Sinong mag-aakala na si Maxim ang pakay? Lahat ay umatras. Biglang bumaba mula sa langit ang isang banal na ningning ni Bai Yingying, nakasuot ng puting damit. Si Sylvia na parang Diyosa ay bumaba, ang kanyang magagandang mata ay kumikinang sa malamig na liwanag, at nahulog siya sa harap ng bangkay ni Pangulong Maxim. Skeleton, tanggapin ang banal na parusa.
Ang liwanag ng banal na parusa. Ibinuka ni Sylvia ang kanyang mga palad, at isang masa ng maliwanag na maliwanag ang natipon sa kanyang harapan, tulad ng isang nakasisilaw na araw. Upang lumiwanag ang gabi. Ang iba pang mga tao sa eksena ay tumingin lahat sa gilid na ito, at nakita na ang liwanag ay naging isang makapal na puting sinag ng liwanag, sumabog, at direktang nilamon si Skeleton. Ang kulay abong patay na aura kay Skeleton ay mabilis na nawala, at ang kanyang katawan ay nagpupumiglas sa sakit. Makalipas ang mahigit 10 segundo, ang kanyang katawan ay sumangga na parang itim na ambon, na naiwan lamang ang isang itim na damit at pulbos ng buto na inaanod sa hangin. Ang nangungunang nakakasakit na spell ng white magic, ang liwanag ng parusa ng Diyos. Paano ito magkakaroon ng ganoong kapangyarihan? Tama ang nabasa ko, ang Skeleton Wizard ay pinatay ng White Queen sa isang galaw. Natulala ang ilang tao sa pinangyarihan nang tumingin sila sa Skeleton Wizard na wala na. Bagamat sinasabing ang sagradong salamangka sa puting mahika ay ang kalaban ng naturang mga necromancer, ngunit ang dalawa ay parehong maalamat na powerhouse, at sila ay napatay sa isang galaw, na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa maraming tao. Ngunit anuman ang mangyari, ipinaghiganti ni Sylvia si Maxim at iniligtas ang maraming opisyal ng Seth Association, na nagpapasalamat sa kanya ng maraming tao. Maraming maalamat na powerhouse ang mukhang kainahinala, at nagulat din sila sa biglaang pagkawasak ng Skeleton. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, hindi tatalakayin ng lahat ang isyong ito, dahil sa pagkamatay ni Maxim, nahulog sa lupa ang dokumento ni Ankh. Naging anino si Prinsipe Sebastian at sumugod sa mataas na plataporma, handang kunin ang dokumento. Huwag mo nang isipin iyon. Si Seraph Michael ay palaging binibigyang pansin ang mga galaw ng Prinsipe ng Dugo, at agad siyang nag-react. Hinugot niya ang espada ng panunumpa na kumikislap ng gininto ang liwanag mula sa di kalayuan, nag-swing ng puting gintong sword light, at dumiretso sa Sebas. Dayan, hamarang ka. Kabanata 0556. 0556. Walang magawang umatras si Sebastian, iniiwasan ang liwanag ng espada nitong banal na kapangyarihan. Sinamantala rin ni Sylvia ang pagkakataong ito, yumuko siya ng maganda, kinuha ang dokumento, at sinaluduhan si Maxim, na namatay sa lupa. President, matatandaan ng lahat ang iyong dedikasyon sa underground world, malungkot na mukhang malungkot si Sylvia. Si Sylvia, ang iyong mga matandang pinuno, ay nagpaplano na magpatuloy na tumayo kasama ng Holy Royal Court, tama ba? Malungkot na tanong ni Sebastian nang makita ito. Prince Sebastian, bakit mo nasabi ito? Hindi naman tayo nag-alyansa ng mga matandang master, at ayoko lang na mahulog ang dokumentong ito sa kamay ng ilang taong hindi nakakaintindi, meron pa tayong mga taong naglunsad ng pag-atake sa pagkakataong ito. Hindi ko maintindihan, paano ako magiging pabaya? Sabi ni Sylvia. Mukhang maganda iyan, sa palagay ko, ikaw, ang White Queen, ay malamang na may pukana sa likod ng aksidenteng ito. Ngumisi si Sebastian. Prinsipe, ano ang batayan mo para sabihin yun tungkol sa akin? Walang magawa si Sylvia. Kayong mga matatanda, ang paniniwala ay chaos forever, ang kaguluhan ay mananatiling magpakailanman, hayaang bumalik ang mundo sa kaguluhan at digmaan, hindi ba't iyon ang iyong hinahangad? Kung mas magulo ang mundo, mas magiging masaya ka. Ang kahulugan ng iyong pag-iral ay hindi ganun ba? Ang pagpatay kay President Maxim at pag-abala sa underground world, dapat ikaw ang pinakamasaya di ba? Kung pag-uusapan, ang aming blood clan ay sumunod sa rescue rule sa loob ng libu-libong taon, at kami ang pinakamapayapang clan, kumpara sa inyo. White Queen, pinakaligtas na ibigay sa akin ang impormasyon ng Ankh na ito. Sabi ni Sebastian. Walang magawang sinabi ni Sylvia, una sa lahat, bagamat tayong mga matatanda ay naniniwala sa katotohanan ng gulo, ito ay paniniwala lamang natin, at wala tayong ideya na wasakin ang mundo. Pangalawa, wala akong balak na lunukan ang dokumentong ito, kapag natapos na ang kaguluhang ito, sabay-sabay nating buksan at talakayin ang mga countermeasures, di ba? Bumagsak si Michael sa mataas na plataporma sa oras na ito at nagsabi, Sylvia, hindi mo kailangang makipag-usap ng walang kaparirikan sa mga ereheng ito. Kung hindi ka sa aking lahi, iba ang iyong puso. Nang magkaharap ang tatlo, isang figurang nababalot ng gintong apoy, si Xiao Ziner ang nahulog mula sa langit. Ilan sa inyo? Ito na ba ang oras para talakayin ang dokumentong ito? Tingnan mo, napakaraming libu-libong tao ang Nalasan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Xiao Ziner ay labis na nabalisa dahil maraming tao sa eksena ang Nalasan lamang hindi siya nabaliw, parang gusto niyang masunog hanggang sa mamatay, ngunit hindi ito angkop. Napag-alaman din ng mga opisyal sa pinangyarihan na bagaman halos napatay na ang mga marahas na undead na nilalang, ngunit dahil sa mga virus na ito, napakaraming nasugatan at namamatay na mga tao sa pinangyarihan. Sinabi ni Sylvia, huwag mataranta, baka ang aking healing magic ay makakatulong sa kanila na maalis ang mga lason ng bangkay na ito, at nais kong hilingin sa iyo na tulungan kang ilipat ang lahat ng mga taong Nalasan sa isang lugar. Oh, tama. Ang mahika sa pagpapagaling ng White Queen ay dapat ang kaaway ng mga lason ng bangkay na ito. Ang natitirang mga opisyal ng asosasyon sa pinangyarihan ay agad na nagsimulang gumawa ng pangkalahatang mga pagsasaayos, upang ang natitirang mga puwersang nabubuhay ay dalhin ang mga nasugatan sa bukas na lugar.
Tumingin si Sylvia kay Sebastian na may malungkot na mukha, at bumantong hininga, Prinsipe, ano ba, hintayin mo munang magamot ang mga sugatan? Wala nang mas mahalaga pa kaysa iligtas ang mga tao, di ba? Ang mga tao ay sunod-sunod na tumango, pinuri ang White Queen para sa kanyang malalim na katwiran, si Sebastian ay sumangot ng malamig, tahimik na tumalikod at naglakad palayo. Sa labas ng venue, pinrotektahan ng lahat mula sa inferno si Su Qingzhou at pinatay sila ng tuluyan. Gayunpaman, ilang Bahamut mersenaryo ang nahawahan ng makamandag na gas na ito at makamandag na dugo at nahulog sa lupa sa sakit. Nang hindi alam ng lahat kung ano ang gagawin, sa wakas ay bumalik sina Ye Fan at Wu Yeshu. Boss! Bumalik ka na! Sigaw ni Maman. Nakasimangot si Ye Fan habang nakatingin sa venue na nagkagulo na may malaking siwang na bumukas, at ang mga taong may lason na nakahandusay sa lupa kung saan-saan. Nang makitang maayos ang lahat, umakyat siya para alalayan ang mabangong balikat ni Su Qingzhou at nagtanong, Asawa, kumusta ka? Napanatag si Su Qingzhou nang ligtas na nakabalik si Ye Fan, at umiling, okay lang ako. Salamat sa lahat sa pagprotekta sa akin ngayon lang, ngunit may ilang tao ang nalason. Tumango si Ye Fan, tumalikod at naglakad sa gilid, tumingin sa ilang lason na mersenaryo, at sinabing, nalason na sila ng mga bangkay at dapat tretuhin sa lalong madaling panahon. Mukhang balak ni Sylvia na tretuhin ang mga taong nalason sa eksena ng pantay-pantay, at hayaan nating ilipat ang mga nasugatan ng magkasama, sabi ni Azazel. Nakinig si Ye Fan, tumango at nagsabi, okay, dapat talagang gumana ang kanyang hilang magic. Matapos madala ang ilang mga mersenaryo, lahat ay lumapit upang pag-usapan ang nangyari. Boss, saan ka nagpunta ngayon lang? May malaking nangyari dito. May grupo ng. Alam ko, putol ni Ye Fan kay Belial, at sinabing, kanina lang ako pinigilan ni Skeleton, at hindi ko mapigilan. Pagbalik ko, alam kong nagpatawag siya ng grupo ng mga undead na nilalang, ngunit sa kasamaang palad ay naputol ang komunikasyon. Nang marinig ito ng lahat sila ay nakaramdam ng kakaiba. Sinabi ni Asmodeus, Skeleton. Boss, si Skeleton ay nasa venue kanina, at siya ay pinatay ni Sylvia ngayon lang. Ano? Natigilan si Ye Fan. Napabulalas din si Wu Yeshu sa tabi niya, imposible. Guro, peke ang Skeleton na iyon. Isang undead na nilalang lang ang tinawag niya. Ang lahat ay nalilito, at ang impormasyon sa magkabilang panig ay ganap na hindi pare-pareho. Lalong kakaiba ang pakiramdam ni Ye Fan tungkol sa bagay na ito, at hiniling sa lahat na ulitin ang nangyari kapag wala siya roon. Alam na pinatay ni Skeleton si Maxim at agad na pinatay ni Sylvia, halos maisip ni Ye Fan na talagang peke ang Skeleton na ito. Dahil nakita na ni Ye Fan ang lakas ni Skeleton, anuman ang mangyari, hindi siya mapapatay ni Sylvia ng ganoon kadali. Boss, ayon sa sinabi mo, lahat ba ng ito ay pandaraya ni Skeleton? Hindi siya patay. Tanong ni Asmodeus. Tumango si Ye Fan, hindi ito dapat patay, malamang nagtatago ang taong ito ngayon. Pero ang problema, boss, sabi mo hindi siya patay. Hanggat hindi siya nagpapakita, walang maniniwala. Tutal, walang ebidensya. Sabi ni Belial sabay lahad ng kamay. Ano ba? Magsinungaling pa ang amo. Ang pangalan ng hari ng impyerno, magsinungaling ka pa ba? Nagmura si Leviathan. Umiling si Azazel, maaari naming lubos na mapagkakatiwalaan ng boss, ngunit ang iba ay marahil ay hindi nag-iisip ng gayon, hindi pa banggitin. Sa jihad, nakipagtulungan kami sa Dark Council. Sa pagkakataong ito, ang pag-uugali ni Prinsipe Sebastian ay seryosong nasira dahil sa impresyon ng lahat sa Dark Council, tinatayang. Madadami din tayo. Naramdaman ni Ye Fan na napakalaki ng kanyang ulo. Alam niyang isang lansihin si Skeleton, ngunit hindi siya makabuo ng ebidensya. At ang angk na iyon, hindi niya alam kung totoo, dahil hindi niya alam kung bakit inilagay ni Ganesha ang safe sa Seth Association. Hindi maintindihan ni Ye Fan kung niloko siya ni Ganesha o ibang dahilan. Sa sandaling ito, isang boses ang tumawag kay Ye Fan mula sa likuran, Hoy, saan ka nagpunta ngayon lang? Kabanata 0557 Vixen. 0557. Alam ni Ye Fan kung sino ang dumarating nang hindi tumitingin, at lumingon siya na may mapait na ngiti, Miss Xiao, hindi ba ako nakatulong sa iyo na Dragon Soul, hinanap ko ba ang iyong mga especially iya? Gumawa ng mahinang pagtalon si Xiao Ziner at nahulog, na parang walang nagsabi, nahanap mo na ba ang especially iya? Aba, patay na. WHO. Song Meiji, nagkibit balikat si Ye Fan. Napabulala si Xiao Ziner, siya pala. Ang matabang babae na ito ay nasa secretariat ng higit sa 20 taon, at siya ay palaging napakatapat. Kung hindi, hindi mo na ba siya mahahanap? Tanong ni Ye Fan. Tama, kinukot ni Xiao Ziner ang kanyang mga labi, wala akong pakialam sa kanya, ito pa rin ang negosyo ni Exi Lin Yuan. Si Xiao Ziner ay halatang hindi masyadong interesado sa paghahanap ng isang taksil. Hindi mahalaga kung sino siya, ito ay isang maliit na tao lamang. Biglang hinawakan ni Xiao Ziner ang kamay ni Ye Fan at kinaladkad si Ye Fan papunta sa venue, sumunod ka sa akin. Natigilan si Ye Fan, Hoy, Miss Xiao, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Pumunta sa venue. Titingnan natin ang dokumento ng angk mamaya. Karamihan sa mga tao ay hindi pinapayagang pumasok.
Tanging ang mga pangunahing miyembro ng Dorset Association at mga kinatawan ng ilang bansa ang maaaring makapasok. Dapat gusto mo ring malaman kung iyon ang tunay na gamot sa immortalidad, di ba? Nakaka-excite. Tumalikod si Xiao Ziner at ngumiti. Gustong malaman ni Ye Fan kung totoo ang dokumento, ngunit ang susi ay hinawakan ni Xiao Ziner ang kanyang kamay, na medyo kakaiba. Oo nga, sa likod ng magandang mukha ni Su Qingzhou, malamig niyang tiningnan silang dalawa. Ah, asawa, huwag mo akong intindihin. Hindi ito ang iniisip mo. Nagmamadaling inalis ni Ye Fan ang kanyang kamay at nagpaliwanag, kami ni Miss Xiao ay inosente. Tahimik na sinabi ni Su Qingzhou, ako na naman huwag kang magsalita ng anuman, bakit ka kinakabahan? Kumunot ang noo ni Xiao Ziner, nakatingin sa kamay niyang naitapon, bakas ng kawalang kasiyahan ang bumungad sa kanyang mga mata, at sinabing, Hoy, Ye, bakit ka mahiyain? Natatakot ka pa rin ba sa asawa mo? Well, hindi ka na niya matatalo ulit. Gusto ni Ye Fan na takpan ng selyo ang bibig ng babae, Miss Xiao, iginagalang ko ang aking asawa, paano ako matatakot? Hindi ka pa kasal, hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan, hindi ko nakikita, ang katayuan mo ay isang hari ng impyerno sa labas, hindi masyadong marami ang mag-asawa ng 10 o 8 asawa, at walang naglalakas loob na sabihin sa iyo. Kung kumalat na natatakot ka sa iyong asawa, at ang iyong asawa ay isang ordinaryong negosyante, hindi isang maharlikang prinsesa, at walang cultivation base. Masyado kang mura. Lalaki ka ba? Huwag mong sabihin. Galit na galit si Ye Fan. Halika, ano ang sinasabi ng babaeng ito? Napasigaw si Xiao Ziner, namumula ang mukha sa galit, how dare you yell at me? Tama ba ako? Lakas ng loob mong maghanap ng manliligaw sa labas, at natatakot ka sa asawa mo. Anong meron? Kung takot ka sa kanya, bakit ka maghahanap ng ibang manliligaw? Ipokrito. Galit na galit si Ye Fan kaya hindi niya alam kung paano pabulaanan si Xiao Ziner. Hindi kaya naisip ni Xiao Ziner na 9 love siya sa kanya, at naisip pa niya na may pakialam siya sa nararamdaman ni Su Qingzhou para sa kanya. Dapat kong sabihin na ang tiwala sa sarili ng Phoenix Girl ay hindi kapani-paniwalang malakas. Matapos marinig ni Su Qingzhou ang mga salitang ito, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kalungkutan, ngunit mabilis siyang nakabawi at sinabing, tama si Miss Xiao, hindi mo na ako kailangang alalahanin, maaari kang sumama sa kanya. Narinig mo ba ako? Do you think she dares to have any opinion? Medyo mas maganda lang siyang babae. Are you scared to death? Sinulyapan ni Xiao Ziner si Su Qingzhou ng masama, pagkatapos ay tumalikod at naglakad ng mag-isa. Gayunpaman, galit na galit si Ye Fan, nagmamadaling umakyat at hinawakan si Xiao Ziner, walang awa na hinayla siya pabalik. Ikaw, anong ginagawa mo? Binigyan ni Xiao Ziner si Ye Fan ng galit na tingin na sumakit ang balikat. Hindi ako papayag na sabihin mo yan sa asawa ko, humingi ka agad ng tawad sa kanya. Matigas na sabi ni Ye Fan. Kinagat ni Xiao Ziner ang kanyang mga pilak ng ngipin, gusto kong sabihin na ayaw ko. Ikaw, anong gusto mo? Lumaban ka. Akala mo natatakot ako sa'yo. Biglang nawala ng imik si Ye Fan, wala na talaga siyang magawa kay Xiao Ziner, nakakonsumo siya ng maraming pisikal na lakas dahil sa mahabang oras ng disintegrasyon, at ngayon ay hindi na niya kayang labanan si Xiao Ziner. Kalimutan mo na, okay lang ako. Lumapit si Su Qingzhou at sinabi, si Miss Xiao ay nagsasabi rin ng totoo, walang dapat ihingi ng tawad. Nakinig si Xiao Ziner, malamig na bamantong hininga, at sinulyapan si Su Qingzhou, labis akong naiinis sa isang mapaglaro at nakakaawa na babae tulad ng ikaw, nahalatang galit sa kanyang puso, ngunit mukha siyang mapagbigay sa labas. Si Ye Fan ay hindi tinatawag na Lucifer. Kung hindi kanya kayang bigyan ng kapangyarihan at katayuan, papayag ka ba na may ibang babae sa labas? Sa tingin mo hindi ko mahulaan ang iniisip mo. Ako, Xiao Ziner, palaging may sinasabi sa tingin ko hindi ka karapat-dapat para sa kanya, kahit anong isipin o sabihin mo, hindi ka karapat-dapat para dito. Pagkatapos magsalita, pinandilatan ni Xiao Ziner si Ye Fan, ikaw ay hanggal na ulo ng baboy. Ang vixen na ito ay nanlilinlang. Maya-maya, gagampanan kita hanggang mamatay, huwag kang lalapit sa akin at umiyak. Tumalikod si Xiao Ziner at naglakad palayo, ang mga tao sa magkabilang panig ay hindi naglakas loob na hamarang sa kanyang daraanan, na parabang naglalakad sila ng may galit. Naikuyong ni Ye Fan ang kanyang mga kamaunang mahigpit, ngunit hindi niya ito inaway sa huli. Kung ikukumpara sa pakikipaglaban kay Xiao Ziner sa isang walang kabuluhang laban, gusto niyang hikayatin ng mabuti si Su Qingzhou at hayaan itong hindi sumama ang loob. Niyakap ni Ye Fan si Su Qingzhou sa kanyang mga bisig at tinapik ang likod ng babae, huwag kang mag-alala tungkol sa kanya, siya ay isang madaldal na karakter, at hindi kanya kilala, kaya hindi na kailangang magalit at malungkot para sa mga ganoong salita. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay puno ng mga kristal, na may haplos ng sakit at pagkalito sa kanyang mga mata, at tubilis siyang sumagot, okay lang ako, huwag kang mag-alala sa akin, pumasok ka at tingnan ang dokumentong iyon. Anong uri ng mga dokumento ang hindi mga dokumento, paano ako mag-aalaga sa ibang mga bagay kapag ganito ang hitsura mo? Gusto talaga ni Ye Fan na hindi niya nakilala si Xiao Ziner, itong babaeng Phoenix, talagang nahihirapan siya tuwing nakikita siya.
Itinulak ni Su Qingzhou si Ye Fan, okay lang ako, mayroon ka pang seryosong negosyong dapat harapin. Kung hindi mo sisiyasatin kung ano ang nangyari ngayon, mapapaginhawa ka ba? Seryoso ang mukha ni Ye Fan, at talagang gusto niyang malaman, ang ano ang mga dokumento, kung patay na ba si Skelton o hindi, dahil maaaring ito ang kanyang kapalaran. Bahagyang naramdaman ni Ye Fan na tila siya ay nakulong sa isang malaking laro ng chess, at siya ay naguguluhan pa rin kung sino ang naglalaro ng chess sa likod ng mga eksena. Boss, huwag kang mag-alala, kami na ang bahala sa aking hipag, nag-iisip na sabi ni Belial sa mga sandaling ito. Bumantong hininga si Ye Fan, okay, pagkatapos ay dalhin mo ang aking asawa upang humanap muna ng lugar na matatakasan, huwag kang masyadong lumayo rito, kung hindi, hindi ako makakasagot sa isang aksidente. Boss, huwag kang mag-alala, sabi ni Azazel. Tinapik ni Ye Fan ang ilang mga kapatid sa balikat, tumalikod at naglakad patungo sa nasirang lugar. Kabanata 0558 iniayon. 0558. Ang Ghost Captain na si Oleg ay nagkataong mula sa isang grupo ng mga pirata mula sa Ice Ocean Whalers, at pagkatapos magsalita ng isang bagay, binalak niyang pumasok. Nang makita si Ye Fan, ngumiti si Oleg at sinabing, Lucifer, napakaswerte mo, ngunit sa kasamaang palad, ang pinakamahirap na utang sa mundong ito ay ang utang ng isang babae. Halatang narinig niya ngayon lang sina Ye Fan at Xiao. May malalim na kahulugan ng pagtatalo ni Zinner. Hindi interesado si Ye Fan na pag-usapan ang tungkol sa relasyon ng mga lalaki at babae sa matandang ito, ngunit nagtanong, Kapitan Oleg, nakatagpo ako ng ilang problema ngayon, at hindi ko alam kung ano ang nangyari dito. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Napakahusay ni Ge sa pakikipag-usap, at nagsimulang makipag-chat kay Ye Fan ng maraming bagay ngayon lang. Walang balak si Ye Fan na magsabi ng anuman tungkol kay Skeleton, at ayaw niyang sabihin na sinabi sa kanya ni Ganesha ang tungkol kay Ankh. Parehong mga bagay na ito, nagsasalita, ay hindi mabuti para sa kanya. Dahil, wala siyang ebidensya na magpapatunay na ang na-encounter niya ay dapat ang totoong Skeleton. At ang impormasyon ni Ankh, nang sabihin sa kanya ni Ganesha, ay orihinal na isang lihim. Kung sinabi niya ito, itinuturo niya ang kanyang daliri sa kanyang sarili. Masyadong mislan ang kasalukuyang sitwasyon ni Ye Fan. Pakiramdam niya ay siya lamang ang susi sa paglutas ng lahat ng mga misteryong ito, ngunit kung gumawa siya ng isang maling hakbang, maaaring mawala siya ng tuluyan, kaya mas maingat siya. Pagdating ko sa venue, nalaman ko na mayroong hindi bababa sa 2,000 poisoned underground world elites na nakahandusay sa lupa. Mas marami na talaga ang Nalason, pero bago sila madala para gamutin, namatay na sila sa lason, o naging mga baliw na bangkay at direktang pinatay. Nakatayo na si Sylvia sa mataas na kinatatayuan sa mga oras na ito. Sinabi ng opisyal ng Set Association na karaniwang lahat ng mga taong Nalason na nabubuhay pa ay dinala sa pinangyarihan. Tumanggaw si Sylvia, naglabas ng walang kapantay na mana mula sa kanyang buong katawan, at ang kanyang buong katawan ay tila napapalibutan ng puting liwanag, napakaliwanag na hindi niya makita ng malinaw ang kanyang figure. Unti-unti, isang malaking halaga ng maningning na puting kinang ang pumuno sa kalangitan, tulad ng isang aurora, patuloy na kumikislap, patong-patong, ito ay tunay na kamangha-manghang, at maraming tao ang nabighani dito. Napakalakas ng magic wave, anong klaseng magic ito? Gulat na sabi ni Oleg. Kahit anong klaseng magic ito, mas malaki ang pagbabago-bago, mas mabuti. Sa ganitong paraan lang posible na mailigtas ang buhay ng libu-libong tao, sabi ni Ye Fan. Ang White Queen ay ang iyong sister-in-law, tama. Hindi mo pa siya nakitang gumawa ng ganitong mahika. Kakaibang tanong ni Oleg. Umiling si Ye Fan. Wala talaga siyang masyadong alam tungkol kay Sylvia, dahil ginampanan niya ang papel ng babae sa likod ng Black Emperor at napakaloki. Hindi rin inasahan ni Ye Fan na pagkatapos ng pagkamatay ng Black Emperor, mapapawi ni Sylvia ng ganoon kadali ang 3 hukom ng matandang pinuno, at pamahalaan ang mga matatanda sa maayos na paraan. Lumapit si Sir Michael sa oras na ito at nagsabi, hindi mo ba narinig ito? Ito ay isa sa mga nangungunang spell ng Healing Magic, Supreme Heaven. Maaari nitong linisin ang anumang masamang enerhiya, kabilang ang ganitong uri ng bangkay. Lason. Ngumiti si Oleg hehe at sinabi, kami ay magaspang, hindi kami tulad ng iyong banal na korte ng hari, marami kaming alam tungkol sa matataas na puting magic na ito. Ngumuso si Michael at biglang sinabi kay Ye Fan, Lucifer, tama ang pagdating mo, gusto kong tanungin ka, nakatayo ka ba sa gilid namin o sa tabi ng dati mong kaibigan? Ye Fan frowning, ngumiti siya at sinabing, Michael, ano ang ginagawa mo? Hatiin muna ang team, kailangan mo bang gawin ito mamaya? Lucifer, binabalaan kita, ang oras na ito ay iba sa nakaraang 2 taong digmaan. Ito ay hindi isang pribadong sama ng loob sa pagitan ng ating banal na korte ng hari at ng iyong impyerno, ngunit isang sagradong labanan sa pagitan ng sibilisasyon ng tao at maling pananampalataya. Natipon na ni Sebastian ang kanyang tribo. Kapag ang tunay na gamot ng immortalidad, tiyak na susunod ang lahi ng dugo. Punta tayo sa gyera. Sa panahong iyon, tiyak na magkakaroon tayo ng mapagpasyang labanan. Nakipagsanib puwersa ka sa impyerno sa Dark Council kaya, kung kalagkarin mo ang iyong mga paa, magiging kalaban ka rin ng ating sangkatauhan.
Mabigat ang tono ni Michael. Napabuntong hininga si Yefan. Gusto niyang sabihin na peke si Ankh. Sinabi ito ni Ganesha, ngunit hindi siya nakarating. Gayunpaman, hindi niya ito masabi ng tahasan. Sa ibabaw, kailangan pa niyang magpanggap na wala siyang alam tungkol kay Ankh. Michael, hindi ako tatayo sa Dark Council, pero hindi kita tutulungan na harapin ang Dark Council. Dahil, hindi ko makakalimutan ang ginawa ng Holy Royal Court kay Angel. Tunog ni Yefan Leng. Pagdating sa Angel, lumukso ang mga mata ni Michael at tumango siya, okay, neutral ka, ayos lang din. Sa oras na ito, ang isang malaking lugar ng puting kinang sa kalangitan ay tila naging ulap ng ulan, at hindi mabilang na mga light spot ang nahulog. Ang kataas-taasang kaharian ay sa wakas ay handa ng makumplito, at ang mahika ay nagbuhos ng banal na nectar sa mga Nalasan. Sa pagdating ng nectar, ang mga lason sa mga taong ito at sa kanilang mga katawan ay malinaw na mabilis na naalis, at isang malaking bilang ng mga tao ang nagising at ang kanilang mga pisikal na palatandaan ay bumalik sa normal. Nakakamangha. Napakalakas talaga ng healing magic na ito. Salamat sa White Queen. Ngayon, ipinaghiganti niya ang Pangulo, at siya ang nagligtas ng libu-libong buhay. Talagang nagambag siya. Ang tinig ng papuri ni Sylvia, at ang paggalang ng maraming tao kay Sylvia, ay hindi masasabi. Pero parang hindi komportable si Sylvia. Naubos ng super healing magic ng Supreme Heaven ang kanyang mental power. Hinawakan ng babae ang rehas gamit ang dalawang kamay, at may posibilidad na mahimatay. Ang Holy Dragon Knight Orlando ay lumitaw sa tabi niya, iniunat ang kanyang kamay, at ay nalalayan siya, kailangan mong magpahinga. Tumangala si Sylvia at namumutlang ngumiti, salamat, Mr. Rodriguez, ayos lang ako, teka lang. Malinaw, ang pagganap ni Sylvia ay nakakuha din ng respeto ng Dragon Knight. Si Hewitt, ang direktor ng Dorset Association, ay umakyat at magalang na nagsabi, The White Queen, kailangan mo bang magpahinga sandali, at pagkatapos ay sabay na panuurin ang mga dokumento ni Ankh. Hindi na kailangan, nandito na ang lahat, sabay tayong tumingin, nakangiting sabi ni Sylvia. Tumango si Hewitt, buong kabab ang loob na umakyat, at tinulungan ang mahinang Sylvia na bumaba mula sa kinatatayuan. Ito ay hindi kapanipaniwala, ang White Queen ay dumaan sa labanan ngayon, at ang kanyang katanyagan ay tumaas. Kakaibang ngiti si Oleg. Sinulyapan ni Yefan ang lalaking may balbas. Bagamat hindi niya ito nasabi ng malinaw, sa mga salita ni Oleg, halatang may pagdududa siya kay Sylvia. Sa katunayan, naramdaman din ni Yefan na ang bagay na ito ay hindi simple, at ang pagganap ni Sylvia ay masyadong perpekto. Ang pagpatay kay Skeleton, at pagliligtas ng libu-libong buhay ay parang isang palabas na ginawa para lang sa kanya. Pero hindi mo siya matatanong, kung tutuusin, napakaraming tao talaga ang nailigtas niya. Walang hanggal sa mga taong naruroon, at kahit na iniisip ng marami na kakaiba ang mga bagay, hindi nila ito sasabihin. Kung tutuusin, kahit madaya si Sylvia, naglakas loob ka pa ring ay provoke siya. Bilang karagdagan sa Skeleton, siyam na maalamat na powerhouse ang naruroon, mga kinatawan ng iba't ibang bansa, at ang natitirang mga opisyal ng Dorset Association ay dumating din sa pansamantalang conference hall. Matapos imbitahan ng lahat ang isang grupo ng mga nabubuhay pang siyentipikong eksperto sa pananaliksik, opisyal na nilang sinimulan na basahin ang dokumentong Ankh. Kabanata 0559 Ilang salita ng pribado. Dahil mayroon lamang isang kopya ng dokumento, ang projector ay ginagamit upang basahin ang bawat pahina. Karamihan sa mga taong naruroon ay mga ordinaryong tao na hindi maintindihan ang mga komplikadong formula, teorya, at graph na ito, at ang mga ekspertong ito, habang nanunood, ay masigasig na tinalakay ang mga ito. Nagkunwari si Yefan na hindi niya masyadong naiintindihan, ngunit tahimik pa rin niyang tinitingnan kung iba ang dokumentong ito sa sinabi sa kanya ni Ganesha. Bilang resulta, nalaman ni Yefan na kahit na ang teoryang ito ay medyo katulad ng sinabi ni Ganesha, ito ay talagang naiiba. Mula sa pananaw ni Yefan, ang formula para sa immortalidad na gamot na sinabi sa kanya ni Ganesha ay medyo mas kapanipaniwala, at ang dokumentong ito ay isang napaka-preliminary na ideya lamang, at maraming bagay ang mali. Nang makita ito, hindi na interesado si Yefan na magbasa pa. Alam niya na ang nakatala sa dokumentong ito ay hindi ang tunay na Ankh. Gayunpaman, hindi komportable si Yefan sa pag-upo sa conference hall. Ang dahilan ay napakasimple. Ang Shaoziner na nakaupo sa tapat niya ay sumulyap sa kanya na may malamig na mga mata paminsan-minsan. Ang mga matang iyon na may hinanakit at paghamak ay nagparamdam kay Yefan ng labis na panlulumo. Masisisi lang ito sa pagiging kaakit-akit niya na talagang nakipag-ugnay siya sa babaeng Phoenix, kahit na hindi alam ni Yefan kung paano niya ginawang interesado si Shaoziner sa kanya. Bandang 2:00 ng madaling araw, binasa ng isang grupo ng mga iskolar at eksperto ang mga dokumento. Ang mga kinatawan ng Magnesium at Zia, pati na rin ang mga direktor ng State Association, ay labis na nag-aalala kung ang Ankh na ito ay totoo. Bilang isang resulta, isang grupo ng mga iskolar ang sumagot ng matapat, hindi ito isang mature na teorya ng immortalidad, ito ay isang paunang ideya lamang, at imposibleng gumawa ng immortalidad sa pamamagitan ng pag-asa sa dokumentong ito.
Sa pagkakataong ito, lahat ng nasa eksena ay nalungkot, ngunit kasabay nito, sila ay lubos na gumaan. Sa ganitong paraan, hindi agad maglalaban sina Sebastian at Michael, at ang mundo sa ilalim ng lupa ay magiging mas kaunting sakuna. Lahat, ngayon ay may isang napaka-kritikal na bagay na kailangang ipatupad sa lalong madaling panahon sa pagkakaroon ng siyam na maalamat na powerhouse at mga kinatawan ng mga pangunahing kapangyarihan. Bumangon si Direk Hewitt at sinabi, ang aming Dorset Association ay dumanas ng isang masakit na pagkawala. Mahal na Presidente Maxim, ngunit ang aming asosasyon ay haharap sa mas matinding hamon at hindi maaaring walang may-ari. Sa makatuwid, ang aming konseho ay umaasa na magmungkahi ng mga kandidato sa pinakamaikling posibleng panahon, at pagkatapos ay pumili ng isang bagong hanay ang pangulo ng asosasyon, dumating upang ganap na may schedule ang gawain ng asosasyon. Nang marinig ito ng lahat, nagkatinginan sila, talagang napakahalaga nito. Bagamat ang SciTech Association ay pangunahing binibigyang grado ang mga pangunahing unyon ng manggagawa at nireranggo ang malakas, ang tungkulin nito ay katumbas ng sentrong hub ng isang underground na mundo. Sa pamamagitan ng asosasyon, ang mga pangunahing guild ay maaaring makipag-ayos at malutas ang ilang mga hindi pagkakaunawaan. Kung walang referee ng SET Association, ang mundo sa ilalim ng lupa ay madalas na dumaranas ng mabibigat na casualty. Sa mga kritikal na sandali, ang SciTech Association ay isa ring mahalagang tagataguyod ng pag-uugnay sa underground na mundo, at maaaring humantong sa mga pangunahing organisasyon na harapin ang iba't ibang hamon ng magkasama. Lalo na pagkatapos ng isang hindi inaasahang undead na sakuna, ang lahat ay nataranta, at ang kahalagahan ng Dorset Association ay naging mas prominent. Sa tingin ko, pagkatapos ng kumperensyang ito, ang taong pinakakwalipikadong maglingkod bilang susunod na presidente ng SciTech Association ay dapat ang White Queen Sylvia, iminungkahi ni Michael. Nang marinig ito ni Sylvia, mabilis siyang tumanggi, hindi, Michael, nambola mo ako ng ganito. Babae lang ako. Ang pamamahala sa mga matatandang pinuno ay sapat na para sumakit ang ulo ko. Ang mga luma ay pinamamahalaan ng tatlong hukom, at ang malalakas ay parang ulap, kahit wala ka, maaari ka pa ring mag-opera, at maaari kang pumili ng bagong pinuno. Ngunit ang SET Association ay nangangailangan ng isang malakas na tao na maaaring kumbonsihin ang publiko. Ang karakter, ang iyong personalidad, at ang iyong lakas ay maaaring maging kapanipaniwala. Sabi ni Michael. Malakas na sinabi ni Sebastian, tutol ako. Wala pang president para sa pinuno ng isang S-class na organisasyon na maging presidente ng asosasyon. Hindi ito makatarungan. Walang president, at hindi bawal. Si Sylvia ay nagligtas ng libu-libong buhay sa underground world, at siya ang benefactor ng daan-daang unyon. Hindi siya ang presidente, sino ang dapat? Hinarap ni Michael ang tight para sa tat. Sumimangot si Direk Hewitt at tinanong ang iba pang mga delegasyon, ano sa palagay ninyo? Ang mga kinatawan ng ilang malalaking bansa tulad ng Xia, Magnesium, Ying, at Wei ay mayroon ding sariling mga saloobin, ngunit bilang karagdagan sa kanilang suporta, karamihan sa kanila ay pinili din na huwag ipahayag ang kanilang mga opinyon at inilaan ang kanilang mga opinyon. Dahil si Sylvia ay dumaan sa kumperensyang ito, ang kanyang reputasyon ay talagang napakataas, at kung siya ay sasalungat sa kanya, siya ay itatabi. Walang gustong tumayo sa panahong ito, kahit makasarili siya, kaya lang niyang tiisin. Ilang maalamat na powerhouse, ano ang iyong mga opinyon? Tanong ulit ni Hewitt. Tumawa si Oleg, kaya kung gawin ang lahat. Kahit sino ay maaaring maging presidente, huwag lang mag-alala na kukuha ako ng mga kayamanan, haha. Niyugyug ni Zug Tianming ang kanyang fan, we heavenly eyes never ask about such things. Sinusuportahan ko ito, sabi ni Orlando. Inilibot ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata, nakakainis ako, huwag mo akong tanungin. Hindi umimik si Al, tumanggo lang at parang sang-ayon. Nang turn na ni Yefan, tumingin si Yefan kay Sylvia na may kumikislap na tingin, at isang mahinang ngiti lang ang makikita sa mukha ni Sylvia. Huminga ng malalim si Yefan at sinabing, tiyak na hindi ako tatutol sa pagiging presidente ni Xi Niyang. Nakinig si Sylvia, at walang magawang sinabi, kayo, ano ang ginagawa ninyo, paano ako magiging presidente ng SciTech Association? Magalang na sinabi ni Direktor Hewitt, mukhang pinagtibay ninyong lahat ang katangian ng White Queen. Naniniwala rin ang aming konseho na ang White Queen ang magiging pinakamahusay na kandidato para sa bagong pangulo sa pambihirang panahon na ito. Sisimulan na natin ngayon ang proseso ng pagpasok sa bagong pangulo. Kung ito ay naaprubahan ng boto sa pulong, pagkatapos ay hilingin kay Miss Sylvia na maging bagong pangulo ng ating asosasyon. Gaya ng dati, kailangang magbitiw sa orihinal na organisasyon ng bagong pangulo. Kung talagang ayaw ni Miss Sylvia na maglingkod bilang pangulo, maiintindihan natin. Bahagyang ngumiti si Sylvia, tumingin sa paligid, at sinabing, ano pa nga ba ang masasabi ko, ang daming sumusuporta sa akin, kung actress pa rin ako, ipagkakanulo ko ang tiwala ng lahat. Sa kasong ito, kukunin ko ang kalayaan na maging pangulo. Kung hindi ako gagawa ng mabuti, ako ay aalis at hahayaan ang mga pantas. Nakahinga ng maluwag si Hewitt at nanguna sa pagpalakpak matapos marinig ang pagsang-ayon ni Sylvia. Di nagtagal, sa conference hall nagkaroon ng palakpakan, at pinasalamatan ni Sylvia ang lahat,
na ipinahayag ang kanyang intensyon na magtrabaho ng husto at maghanap ng kagalingan para sa kapayapaan at katatagan ng mundo sa ilalim ng lupa. Nang mabuwag ang pulong, kinansela ang follow-up na pagpupulong ng SciTech Association, at lahat ay nagpaalam sa isa't isa. Balak kong umalis. Siyempre, ang ilang mga tao ay umalis ng hindi kanais-nais, tulad ni Sebastian, at may mga spark sa mga mata ni Michael kapag sila ay lumabas. Mabangis na sinaksak ni Xiao Ziner si Yefan, umalis ang mayabang na si Yefan, at walang ibang pagpipilian si Yefan kundi palayain siya. Nang aalis na si Yefan, bigla siyang pinigilan ni Sylvia. Yefan, can you give me some time? Shall we say a few words in private? Sabi ni Sylvia na may malalim na ngiti. Kabanata 0560 Matalinong tao. 0560. Saglit na naging alerto si Yefan, ngunit hindi nagbago ang mukha niya. Ngayon ay tumanggi siya, ngunit tila nagkasala siya. Nagkunwari rin siyang napaka-natural at tumango, Master, magalang ka, syempre. Mukhang tuwang-tuwa si Sylvia at iniunat ang kanyang kamay, ang ganda, punta tayo sa stand sa labas. Sabay na dumating ang dalawa sa isang desyerto na kinatatayuan. Halos nalinas na ang venue, pero umaalingasaw pa rin ang amoy ng dugo. Matapos tumayo si Sylvia, lumingon siya at tumingin kay Yefan na may kakaibang tingin. Nang makitang hindi siya nagsasalita, nakangiting tanong ni Yefan, ano ang problema, Mrs.? Sabi ni Sylvia na may kalahating ngiti, pwede ko bang itanong, nasaan ka noong inatake ka sa venue kanina? Saglit na nag-isip si Yefan Fan at sinabing, pinagkatiwalaan ako ng isang matandang kaibigan na tulungan si Long Han na makahanap ng isang taksil. Nakikipag-ayos lang ako dyan, at wala na akong oras para tumakbo pabalik. So, natagpuan ang traidor. Well, patay na siya. May na-encounter ka bang problema? Tanong ulit ni Sylvia. Si Exe Shiniyang ay nagmamalasakit, walang problema, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ko kayang harapin ang mga undead na nilalang sa lahat, paumanhin na sabi ni Yefan. Dahil walang problema, bakit pakiramdam ng iyong katawan ay nakakonsumo ito ng maraming pisikal na lakas? Naningkit ang mga mata ni Sylvia. Sumimangot si Yefan, at pagkatapos ng lahat, hindi siya makatakas sa mga mata ni Sylvia. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay isang salamangkero ng Departamento ng Pagpapagaling, at napakahusay niyang makita ang sitwasyon ng kanyang katawan. Nakikita ko na tila pagod ka, na para bang dumaan ka sa isang mahirap na labanan, sabi ni Sylvia. Niyuko ni Yefan ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, sa totoo lang, may nakilala akong magulo na lalaki, pero ayos lang, niresolbo na ang usapin, salamat sa iyong pag-aalala. Oh, mahihirapan ka, sino yun? Tanong ni Sylvia. Tumingin si Yefan sa mga mata ng babae at sinabing, hindi ko rin alam, anyway. Buhay pa siya. Yefan, sabi ni Sylvia na may malalim na mga mata, sa totoo lang, may masasabi ka sa akin tungkol sa iyo, kahit na pinatay mo ang asawa ko at ang iyong amo, ito ay sariling desisyon. Hindi ko sinasadyang sisihin ka. Maunawang sinabi ni Yefan, alam kong hindi mo ako masisisi, ngunit wala talaga akong masasabi. Saglit na natahimik si Sylvia, isang pares ng maningning na mga mata ang nanatili kay Yefan ng mahabang panahon, at tumango, ayos ka lang, gamaan ang loob ko. May isa pa, tungkol ito kay Ganesha at Ankh, nabalitaan kong kasama mo si Ganesha nang sa wakas ay lumitaw si Ganesha. May alam ka rin ba tungkol kay Ankh? Hindi ko nakita ang posisyon mo sa meeting kanina, kaya wala ka bang sasabihin? Nagkibit balikat si Yefan Miss, hindi ako scientist, at wala talaga akong masabi sa bagay na ito. Pinagmasdan ko siyang mamatay ng sarili kong mga mata, at wala siyang iniwan na Ankh. Iyon ay isang bulong-bulungan lamang, at ang ibang mga siyentipiko ngayon ay hindi. Sabi ko, fake yun. Ganun ba? Hindi na gustong magtanong pa ni Sylvia, tumango siya, salamat sa paglalaan ng oras para kausapin ako, wala na akong iba. Ang problema, paano ka, Yefan? Ngumiti si Yefan at umiling, walang problema, kung walang ibang gagawin ang ginang, aalis na ako. Tumango si Sylvia, palm. Tumalikod si Yefan at nagplanong umalis. Makalipas ang ilang hakbang ay mula sa likuran ang boses ni Sylvia. Ikaw Fan. Anong problema, may iba pa bang gagawin sa ginang? Lumingon si Yefan. Sa dilim, nakatago sa anino ang kalahati ng mukha ni Sylvia. Ngumiti siya at sinabing, gusto ko lang sabihin sa iyo ang isang huling bagay. Minsan ang mga tao ay masyadong matalino, na hindi magandang bagay. Naningkit ang mga mata ni Yefan, casual na ngumiti, bagaman hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, salamat sa iyong mungkahi. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Yefan sa kinatatayuan, ngunit naging mas solemn na ang mukha ni Yefan. Pagkatapos maghintay hanggang makarating siya sa isang tavern sa bayan, nakita ni Yefan si Su Qingzhou at ang mga tao ni Inferno, at lahat ay hindi nakatulog, patuloy silang naghihintay sa kanya. Nakita ni Yefan na namumula pa rin ang mga mata ni Su Qingzhou. Sa pag-iisip ng mga salita ni Xiao Ziner, nakaramdam siya ng pagkabalisa sa ilang sandali, at umakyat upang yakapin ang babae, asawa, bakit hindi ka matulog at magpahinga? Dahan-dahan siyang itinulak ni Su Qingzhou, ayaw niyang manood ng napakaraming tao,
okay lang ako, hinihintay ka ng lahat, uminom ng nakakapreskong inumin, hindi inaantok. Boss, bumalik ka na, anong nangyari? Lumapit si Maman at ibang tao at nagtanong. Sa madaling sabi ni Yefan tungkol sa mga resulta ng talakayan ng ANC sa pulong at ang katotohanan na si Sylvia ang naging pangulo. Matapos marinig ito ng lahat, medyo komplikado ang kanilang mga mukha. Sa palagay ko hindi tama ito. Dahil sinabi ng amo na si Skell-Idon ay hindi patay, hindi ito dapat patay. Noong pinapatay ni Sylvia si Skell-Idon, hindi ba niya ito naramdaman? Sabi ni Azazel. Medyo posible na siya at si Skell-Idon ay nagsama sa dulang ito upang agawin ang kontrol ng Dorset Society, Leviathan High Fives. Napabuntong hininga si Yefan, syempre may mga taong nag-iisip na tulad mo, ngunit ang problema, paano magiging kapanipaniwala na sabihin ito ng walang ebidensya? Bukod dito, si Sylvia ay talagang nagligtas ng libu-libong tao, at siya ay isang prestihiyo na naabot ang bagong taas. Ano ang gustong gawin ng babaeng ito? Kumunot ang noo ni Asmodeus. Sinabi ni Yefan, kahit anong gawin niya, siguradong wala siyang magandang intensyon sa akin. Pagkatapos ng lahat, hindi ko sinasadyang nasira ang drama ni Skell-Idon. Kung si Song Meiji ay miyembro ng Shearers Society, ganoon din si Skell-Idon. Naturally, si Sylvia at ang Shearers Society ay hindi mapaghihiwalay sa relasyon. Talagang malalim ang Shearers Society na ito, kaya, hindi ba't ang dalawang pangunahing puwersa ng Old Ones at Swamp Crawler ay may background ng Shearers Society? Nagulat si Beryl. Naramdaman din ni Yefan na siya ay nasa maraming problema. Kung wala siyang alam, ayos lang, pero sa hindi sinasadya, parang siya ang higit na nakakaalam ng mga sikretong ito. Pagkabalik sa bukid ngayon, mag-ayos tayo, at pagkatapos ng hindi bababa sa 2 buwan, pupunta kayong lahat sa Purgatory Island hanggat maaari, hanapin si Sally Ye, at tipunin ang lahat, mataimtim na sabi ni Yefan. Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Boss, seryoso ba yan? Kailangang bumalik sa Purgatory Island. Sabi ni Maman na nakabuka ang bibig. Si Su Qingzhou ay medyo nalilito pa rin. Bagamat narinig niya ang Purgatory Island, hindi niya talaga alam kung saan ang isla at kung ano ang espesyal na kahalagahan nito. Tumango si Yefan, nag-aalala ako, kung ituring tayo ni Skell-Idon at Sylvia bilang isang tinak sa kanilang panig, gagawa sila ng paraan para harapin tayo. Okay lang ako sa sarili ko, babalik ako sa Zia Country, sa lakas ko at sa lakas ng Dragon Soul, hindi sila mangangahas na tumakbo at lumaban. Gayunpaman, iba ka, at imposibleng tumakbo ka sa Zia Kingdom kasama ko, kaya hindi ito papayagan ng Dragon Soul. Kaya ang pinakaligtas ang solusyon ay bumalik muna sa Purgatory Island, tipunin ang lahat, at pagkatapos ay gamitin ang mga kuta ng Purgatory Island para matiyak ang kaligtasan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.